Hi guys! Welcome back po muli to Moonchild Magodaran channel. Para sa'yo Aries, sa reading po natin ngayon ay pag-uusapan natin ang maaring maging o naging epekto ng mga nagdaang eclipse nitong nakaraang buwan ng Hunyo at ngayong bagong buwan ng Hulyo 2020. Ang epekto ng isang eclipse sa bawat zodiac signs ay iba-iba. Ito ay mga posibilidad na maaring mangyari, and this could be positive or negative. Pero, maaari rin namang hindi lahat ay makaramdam ng epekto nito. Depende na po sa posisyon o degree ng inyong sign sa inyong birth chart in astrology. Ang epekto ng eclipse ay maaari mong maramdaman few weeks or even months after the eclipse. Sa reading natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo yung basic pero importanteng mensahe na maaring dapat mong marinig, Aries. Kagaya ng ating nakagawian, gagamitan rin po natin ang ating reading today ng deck of cards using tarot at oracle cards na nandito kung saan ay kukuha tayo ng exact message na maaring iwan ito para sa'yo. Okay, so hindi na po natin ito patatagalin. Yung aking mabasahing baraha may or may not resonate with you because these are general readings. Kaya maaari kayong makarelate o hindi makarelate sa inyong maririnig na aking masasabi ngayon. Okay, so atin itong simulan. Okay, Aries, dito muna tayo sa inyong tarot. Kuha tayo ng ilang cards na maaari nating maiwan para sa'yo, para sa mga Aries. Okay. July 2020, anong maaari nating mensahe na maiwan para sa'yo? Lumabas na yung isa para sa mga Aries na nakikinig ngayon. Dapat nilang marinig yung July 2020. Okay. So, bumagsak na siya. The Knight of Swords, Ten of Swords, the Empress, Two of Cups, Judgment, and the Sun. Okay, Aries, the lunar eclipse last June 5 fall in Gemini season, the third house of communication. So, maaaring anytime after this June 5 eclipse ay mayroon kang malaman na balita na hindi mo inaasahan, and this could be positive or negative. At kung aking i-relate ito dito sa iyong tarot, with the Ten of Swords, maybe this is something na medyo magugulat ka or medyo maapektuhan ka emotionally. Ten of Swords, para ka nitong mahirap mang sabihin, para ka sinaksak nito patalikod, or maaari ikaw yung biktima dito, or ang ilan sa inyo ay maaaring makaramdam na parang hirap. Halimbawa, dito sa krisis na ating kinakaharap ngayon, this could be about sa iyong relasyon or sa iyong finances. Maaring itong balita na matanggap mo ay hindi mo inaasahan. Again, this could be positive or negative. Maaring merong maging klaro sa iyong isipan this time. Ano man ito, Aries, huwag mo nang bumuo agad ng konklusyon o aksyon na hindi mo pinag-iisipang mabuti. This is a full moon eclipse. So, maaaring maapektuhan ka nito emotionally. Sabi ko nga na nakarelate with the Ten of Swords. But still, the eclipse is in Sagittarius. Kung hindi ko pa yun na-mention, it is your co-fire sign. So, pareho kayong nasa fire sign itong Sagittarius. You're an Aries. So, maaring mapanghawakan mo naman ito. At as an Aries, kakayanin mo ano man itong maaring mong kaharapin. Sabi nga nila, you cannot change the actions of another person, but you can change how you respond. Kahit pasaktan or masaktan ka dito sa sitwasyon na maaring mong marinig or matanggap na balita, ano pa man ito, meron kang choice na tulungan ng iyong sarili kung paano mo ito pangahawakan. Okay, tulungan sana ang iyong sarili na manatiling positibo.
The full moon lunar eclipse in Sagittarius last June 5 sparks your ninth house of mental exploration, which rules travel, work, relationships, and even the media. Again, Sagittarius is also a fire sign like you, Aries. Normally, kapag may lunar eclipse, isa sa maaaring effect nito ay yung makapag-travel ka, especially overseas. Pero, medyo imposible ito right now dahil sa crisis na kinakaharap natin ngayon with the Ten of Swords. So, maaring maging kapalit nito bilang alternatibo ay isang proyekto na kailangan mong tapusin na related sa media. At dito, maaari ko itong i-relate with the Empress. Maaari meron kang ma-impress na tao dito sa maaari mong gawin. Okay? Or ikaw mismo yung magpapa-impress. Kung ibibigay mo naman yung iyong makakaya sa proyekto na ito. Maaari meron ka rin namang ma-impress na nakatataas at makita yung tiyaga at ganda ng gawa mo sa iyong trabaho, yung pagsisikap. Okay? Speaking of pagsisikap, with the Knight of Swords, this represents yung pagiging hardworking mo. Mas pag-iigihan mo yung iyong trabaho, yung iyong pinagkakaabalahan. At para bang andun yung kagustuhan mong mag-succeed sa huli, sino ba naman ang hindi. Pero this time, mas tutulungan mo yung sarili mo, mas magko-focus ka dito. Dumaan ka man emotionally sa ilang pagsubok. Pero sabi ko nga, mapangahawakan mo to, Aries, kung hindi mo pa man na-realize yon. At right now, andun ka sa pakiramdam na parang stuck, parang merong crisis, mentally, emotionally. Pero marahil kaya lumabas sa'yo ang Ten of Swords para marinig mo na kakayanin mo at mapapanghawakan mo ang mga bagay sa iyong sarili. Okay? Balik tayo with the Knight of Swords. Maaring ang ilan sa inyo ay mag-focus ng higit sa karaniwan ngayong buwan o sa susunod na buwan sa inyong trabaho. Para bang walang makakapigil sa inyo na magpatuloy. Which is a very good thing na magagawa mo para sa iyong sarili. You will be motivated kahit pa meron kang mga challenges and difficulties na kaharapin along the way with the Ten of Swords. Alam ko pabalik-balik ako dun sa Ten of Swords, pero huwag kang masyadong mag-worry dito sa card na to na lumabas, or kung maaring kinakaharap mo man ito ngayon, kaya mo with the Knight of Swords. Handa ka sa pagbabago. Handa ka magtungo doon sa alam mong lugar na makakatulong sa'yo sa iyong personal growth. Isang downside lamang ng Knight of Swords ay yung pag-iisip mo ng mabilis dahil parang excited ka na gawin ng ilang bagay or magdesisyon sa mga bagay na nasa iyong isip, yung mga ideas, para bang maaring some of you ay hindi pag-isipang mabuti. Again, yung isang bagay bago bigyan ng aksyon. So, be careful on that. Hanggat maaari ay bumuo muna ng plano at sapat na preparasyon bago pumasok sa isang bagay na kung aking i-relate sa astrology with the Knight of Swords. Aries, planet Mercury turned back in retrograde last June 17. That will remain until July 12. Dito ay maaring makaramdam tayo ng ilang kabagalan o delays pagdating sa komunikasyon, technology, and transportation. So, mas habaan sana ang pasensya during this period of time na kung aking relate again with the Knight of Swords, this also represents yung pagmamadali. So, wag pangunahan ng ilang bagay din. Wag magmadali. Okay? Talagang dadaan tayo ko ngayon sa kabagalan with the Mercury retrograde. There are also other planets who's in retrograde this month na maaring makadagdag ng ilang delays. This July is not the perfect time to make final decisions. The best thing you can do right now is yung mag-pause hanggat maaari, pag-aralan, rethink, redo, reflect. Okay? With the Judgment, kababanggit ko lang yung tatlo na the best thing you can do right now kapag
ang daming planetang retrograde, especially with the Mercury retrograde, the judgment kung akin itong i-relate. Huwag muna tayo manghusga agad sa isang bagay. Huwag kang humatol o pumasok sa isang sitwasyon agad nang hindi mo pinag-iisipan. Hindi ito yung best time na magdesisyon ng may pinaling desisyon. Palipasin mo na itong Mercury retrograde hanggat maaari. Pero syempre, kung kailangan mo lang magdesisyon and it is an emergency, do it. Kailangan mo itong harapin. Pero again, pag-isipan muna bago pasukin ng isang bagay. At huwag agad-agad husgahan yung isang sitwasyon na hindi mo pa alam with a judgment. Okay? Yung pangalawang eclipse last June 21 is a new moon solar eclipse in Cancer that lights up your 4th house of home and family. So, maaaring may mga bagong ideya na pagbabago kang gustong gawin sa inyong tahanan. Maaaring maglipat o bumili ka ng mga bagong gamit sa bahay or kahit yung simpleng pag-general cleaning. Planet Mars enters your sign Aries last June 27. So, weeks after this, makakakita ka ng improvements, especially sa iyong career. Ang planetang Mars ang siyang nag-encourage at nagmo-motivate sa atin to do things na sobrang nakarelate with the Knight of Swords na nandito. Because this means you being action-oriented, yung pagiging hardworking mo, mas lalaliman mo yung iyong koneksyon sa iyong trabaho this time at magpo-focus ka dito. Having Mars in your sign Aries is a positive sign na maaaring maiwan ito para sa'yo. At kung aking i-relate with the Sun, mananatili kang positibo, hindi mo pa man ito ma-realize ngayon o dapat mo itong marinig na manatili kang positibo at maging determinado lalo sa iyong buhay na magagawa mo yung best of the best pagdating sa sektor ng trabaho, pamilya, and life in general. Okay? The full moon lunar eclipse in Capricorn this July 5 triggers your 10th house of career. Although maaaring makaramdam ka ng ilang pagbabago pagdating sa iyong trabaho o pinagkakabalahan, Aries, isipin mo na lang na it's for your own good. Haharap talaga tayo sa mga pagbabago. And again, these changes can be positive or negative. Either way, sana ay manatili kang positibo with the Sun. This July, eclipse fall in Cancer season, the 4th house of home and family. Maaaring makaramdam ka rin ng impact ng eclipse na ito dito. With the 2 of Cups, nakikita ko naman na magkakaroon ng balance ang relasyon o yung sektor na ito ng iyong buhay. Kaya lamang, again, dadaan tayo sa ilang struggles or challenges. Or maaari yun naman ito yung mga isipin na hindi man malaki ay something na iyong pagtutuunan din ng atensyon. Maaaring ito ay tungkol sa iyong parents, sa iyong partner, guardians, or sino man sa pamilya na kinakailangan ng iyong guidance and assistance this time. Okay? Sa ilang eclipses na ito, Aries, na ating kinaharap at kakaharapin pa, ay manatili ka sanang flexible at handa sa mga posibilidad na maaaring iwan ito para sa'yo. Tuloy ang buhay and stay positive. Okay? Tingnan natin kung ano exact message ang maaari mong marinig para sa'yo. Yung kailangan mong marinig with this July 2020 para sa mga Aries. Okay. Tumala na siya. A personal issue reaches resolution, surrender to the divine. Full moon in Cancer. Wow, sobrang nakarelate ito for this July 5. Lunar eclipse in Capricorn na nabanggit ko at full moon. So, maaaring mag-focus ito sa iyong home sector, pati na rin sa iyong trabaho. Ano man itong maaari mong kaharapin na personal issues na nabanggit ko kanina ay magkakaroon ng resolusyon ayon dito sa iyong napiling tarot, oracle cards, na
Very timely dahil nandito tayo sa Cancer season ngayon, full moon in Cancer. Full moon, surrender to the divine. May mga ilang bagay na hindi natin kayang ma-manage or hindi natin kayang panghawakan. Kahit pa nabanggit ko na meron ka namang choice kung paano mo panghawakan ng isang bagay with the Knight of Swords, kung paano ka magre-respond sa sitwasyon. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Minsan, kailangan na lang natin itong ipagpasa Diyos or ipagdasal at hayaan na lang yung universe ang magpasya kung anong mangyayari. Surrender to the divine. Itong mga personal issues ganap na maaari mo kaharapin, na maaaring epekto ng eclipse ay magkakaroon ng resolusyon. Again, kakayanin mo ito, malalagpasan mo ito with the sun. Hindi mo pa man ito ma-realize right now, pero ang pinaka susi sa buhay mo, na pinaka word na nakikita ko para sa iyo, yung manatili kang positive at huwag kang sumuko dahil kaya mo. Mas lumamang sa iyong baraha yung makakaya mo. Okay? Isa lang dito yung Ten of Swords na maaring maging pasakit o makaramdam ka dito ng ilang pasanin sa dibdib. Pero ito isang bagay na malalagpasan mo sa kabilang sa ilang cards na nandito. Okay, so surrender to the divine. May mga ilang bagay na hindi natin kayang, again, i-manage. Kumbaga, hindi natin mapipigilan. So, pray. Sobrang powerful ng prayers. Ipagpasa Diyos na lang ang ilang bagay. Dahil ganun talaga ang life minsan. So, ayun. Ayun yung pinaka-message na may iwan natin para sa'yo, Aries. At sana, parang maging gabay lamang po ito para sa'yo. Thank you so much for watching and for stopping by, and I hope to see you on my next one.